At good morning ho sa bawat isa. At it's already 9 a.m. na. So we will start our Sunday school sa umagang ito. At let us have time to give ourselves to worship our God and glorify Him sa araw na ito. Papasalamat tayo sa panibagong buwan na binigay sa atin to have our time na mag-focus muli sa mission. So as we begin our Mission Emphasis Month, so we will focus again sa ating pag-aaral ngayon, gamit ng ating guro sa oras na ito as we rekindle our fire to do the mission of the Lord sa puso natin at sa buhay natin. So we are thanking God sa umagang ito sa pagkisiwala ng ating unang bahagi ng ating pagsama para sa ating Panginoon. As we sing our song this morning, let's sing I Love to Tell the Story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. And this time, as we begin our Sunday school, and let's prepare our hearts and our mind before we start sa pagtuturo ng ating guro. Sa oras na ito ay buksan natin ang gawain natin sa pananalangin. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po ako sa kabutihan niyo at sa iyong katapatan na pinakita niyo, Lord, sa panibagong buwan muli, Lord, na patuloy yun, Lord, na ginagabayan kami at tinutulungan ang aming simbahan. As we end the month of July, na pag-aalala na kailangan namin pagtibayan ang relasyon namin sa inyo dahil inahanda nyo kami sa panibagong misyon na ipapagawa nyo sa amin, Panginoon, or bagong ministry, Panginoon, na dapat namin, higit na dapat namin tunan ng pansin at masigasig namin ginagawa, Panginoon. Nawa, Panginoon, as the song na iniwan nyo sa amin muli, I help us, Lord, to tell the story of yours, Lord, and to tell the truth of yours, Lord, na kayo lang ang Panginoon na tagapagligtas. At nawa ay patuloy namin mapakita ang pagmamahal na to sa aming paghahanda ngayon sa aming Mission Emphasis Month. As we begin our Sunday school this morning, we pray for your guidance for us by the help of your Holy Spirit. Gabayan niyo po aming guro, dalhin niyo po kami sa katotohanan ng salita. At nawa, Panginoon, sa anumang pagkakasala na gawa namin sa iyo, at anumang karubihan, Panginoon, ay patawarin niyo kami. Siyasatin niyo puso isipan po namin, Panginoon, at pangunahan niyo aming pagsamba. Sa tulong yung banal na Espiritu din, Panginoon, tulungan niyo kami na
daling kami sa katuwari ng salita at yung guru pa ngayon na gagamitin nyo, ay gabayan nyo rin po ng yung banal na Espiritu. Ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, let's begin our Sunday School at ibigay na po natin ang oras natin sa ating guru at nagpapasalamat tayo na makasama natin muli ang ating guru ngayon. Sa sobrang busy niya ng schedule, we are thanking God na siya gagamitin ng Panginoon sa atin sa buwan na ito. Tawagin po natin si Brother Mark. Sabayan mo na lang ako. Para hindi tayo Okay, good morning po. Ayan. So, teacher, ang atake ko ngayon. Ang ating pong series ay para sa buong buwan ng August ay nakafocus sa title po na yan, Walking in the Spirit. Siyempre, ang tinutukoy dyan, dun sa salitang Spirit, ay yung banal na Espiritu. So mainly and partly, pag-uusapan natin kung paano ba na ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may paglakad sa banal na Espiritu. And part ng lesson na ito, it is also a journey through the order of salvation. Yan yung parte na kung saan ang focus natin is to know paano ba tayo naligtas? Saan ba nagsimula yan? At ano ba yung ending yan? And in connection with that is laging napapasok dyan yung mission. Kasi nag-share tayo ng gospel when we have local missions. And kung hindi natin naiintindihan mismo yung sarili nating salvation, mahirap po mag-share ng gospel at ng salvation. And syempre, kung ikaw mismo, kumbaga, in knowledge ay talagang nalilito ka rin kung paano ka naligtas, mahirap din po yan na i-share sa ibang tao. So sa series po na ito ng ating pag-aaral, hindi lang natin pag-aaralan yung how to walk in the Spirit or the Holy Spirit, in the guidance of the Holy Spirit. Kasabay po nito yung pag-aaral natin sa atin din pong salvation. And for this lesson series, meron po tayong main theme na living by the Spirit as the fruit of God's sovereign saving work. Na kung saan, hindi po tayo pwedeng mamuhay sa Spirito ng Diyos kung unang-una ay hindi po tayo naligtas ng Diyos. Diyan nagsisimula ang ating kaligtasan. And under po ng theological framework na ating pag-aaralan is syempre po yung order of salvation. Ano bang nauna? Nauna ba na naligtas ka? Nauna ba ang Diyos na i-elect ka? Yung mga bagay na yan ay pag-uusapan natin. And for lesson number 1, ay specifically pag-uusapan po natin yung ating pagkakatawag. Paano tayo pinili ng Diyos at paano tayo tinawag ng Diyos. Yan po yung tinatawag na the initiating grace of God. Sa ating salvation, baka po kayo ay nalilito, hindi po tayo ang nauna na kumbaga kumilos sa ating salvation. Diyos po ang nauna. And part po yan ng katotohanan na nagmumula sa Biblia. Sa ating unang parte ng pag-aaralan, ay yan po ang ating titulo. God's initiative in salvation. Before we sought Him, He chose us. Nakikita po natin dyan na kung saan ang Diyos ang naging tagapanguna sa ating salvation. Bago pa man natin siya hanapin, una na po ay pinili na niya tayo. Hindi po yan, kumbaga, nauna tayo, napiliin ng Diyos, at saka lamang tayo nakakilala sa Kanya. Bago pa man po tayo lumapit sa Diyos, pinili na tayo ng Diyos at kilala na niya tayo. At ito pong idea na nauna ang Diyos o ang Diyos ang nag-initiate sa ating kaligtasan ay makikita po natin sa dalawang doktrina, which is the doctrine of election and predestination na ating pong pag-aaralan. Punta po muna tayo sa doctrine of election. Ang doctrine of election ay ito po. Kinuha po natin yan sa Baptist Confession of Faith,
Yan po ay isinulat during 1689 and under po ng idea of God's decree, paragraph 5, ano po ang sinabi according sa talata na yan, patungkol po sa doctrine of election. Those of mankind that are predestined to life, so ang tinutukoy po dyan, yung mga taong elect. Ibig sabihin, elect to salvation in Christ. Yung mga taong pinili para maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kailan daw? Kailan naligtas o na-elect ang isang tao? Before the foundation of the world was laid. So hindi po pwede na during the time na naging Christian siya, saka lang siya na-elect. Ibig sabihin, ang isang tao po, bago pa man magsimula ang lahat, bago pa man ma-create ang lahat ng bagay, alam na ng Diyos na siya ay maliligtas at siya ay elect. At tatandaan niyo po, kaya nga po initiating grace of God in salvation, Diyos ang nauna. Hindi po tayo. So nagsimula po ang ating salvation through God's election, sa pagpili niya sa atin. At kailan po yon? Malinaw dyan na before the foundation of the world was laid. Wala pa ang lahat. Banal na spirito, yung anak at ang ama, ay nandoon, wala pa ang lahat, then dun po nangyari ang tinatawag nating election. According to His eternal and immutable purpose and the secret counsel of good pleasure of His will. Saan daw nakabase? According yan, saan? Sa hindi nagbabago at eternal na purpose ng Diyos. Kaya minsan, kung tatanungin ninyo, paano natin malalaman kung ang isang tao ay elect? Mahirap malaman. Unless, yung taong yon maglagay ng pananampalataya niya kay Kristo. Pero sa unang tingin, hindi po yan malalaman. Kasi bakit? Nasa Diyos po yung kasagutan. At sabi diyan, yung and the secret counsel and good pleasure of His will. Kaya nga secret counsel, hindi natin alam kung sino yung mga elect. But every time na mag-share po tayo ng gospel, iniisip natin na ito ay elect. Pero hindi po lahat ay masasabi natin na inelect ng Diyos to salvation. Mamaya ipapaliwanag ko po yan ng mas malalim. Saan sila pinili? Had chosen in Christ as to everlasting glory. Kay Kristo. Ibig sabihin, ang main idea pa rin o main medium ng ating pagkakaligtas ay sa atin pa rin pong Panginoong Jesucristo. Na-elect tayo before the foundation of the world, and it is according to the immutable purpose of God and the secret counsel and good pleasure of His will, had chosen in Christ unto everlasting glory, out of His mere grace and love. Ang salvation po natin, it is out of grace and love ng ating Panginoon. It is not because may nakita ang Diyos sa atin o naging mabuting tao tayo. Hindi po yon. Mali po yung paniniwala na dahil sa ating mabubuting gawa o dahil naging mabuting tao tayo, tayo ay naligtas. Hindi po. Sa biyaya lang po yan at pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, without any other thing in the creature as a condition or cause moving him unto or thereunto. Ibig sabihin, wala ni isa sa atin, kumbaga wala tayong ginawa, walang bagay na ginagawa tayo o kondisyon na ginagawa tayo na kung saan ay magbibigay sa Diyos ng, kumbaga, makukumbinsi siya na ma-elect tayo. Kasi hindi yun ang kanyang batayan. Ang kanyang batayan is yung kanyang eternal and immutable purpose. At actually, bago tayo mabuhay, na-elect na tayo. We have been elected to life kung tayo ay elected. Kung hindi, hindi po yun mangyayari at hindi tayo maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, makikita natin sa election na yung mga hindi elect, hindi talaga sila
masasave. And the elect will be saved through Christ. And makikita din natin doon na walang bagay na nagkumbinsi sa Diyos na nasa sa atin para tayo ma-elect. It is under God's decree. Kalooban ng Diyos yan. At yun ang kagustuhan niya. So yun po ang nangyari in the election. Punta po tayo sa doctrine of predestination. Ang doctrine of election naman ay pagpili ng Diyos sa mga maliligtas. Ang doctrine of predestination naman, ito naman yung general plan ng Diyos sa mundo o sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Kasama tayo at kasama yung ating salvation. At nakikita po natin uli sa Baptist Confession of Faith of God's Decree. Sinulat po yan, 1689, paragraph 3. Sabi dyan, no, by the decree of God, for the manifestation of His glory. Tandaan niyo po, ang ating salvation is the manifestation of God's glory. Kaya po never tayong magmamayabang na ako ay saved, na ako ay Christian. Kasi bakit? This is for God's glory. Nakalagay po yan sa ating pinag-aaralan, sa ating predestination. Some men, sabi po dyan, some men and angels are predestined or foreordained to eternal life through Jesus Christ. So yung mga nananampalataya kay Kristo o nanampalataya kay Kristo, it means that they are predestined to life. Ibig sabihin, sila ay mapupuntang langit at meron silang buhay na walang hanggan. The question is, paano yung mga hindi na predestined? Ang sabi dyan, others being left to act in their sin, to their just condemnation, to the praise of His glorious justice. Tandaan niyo po, never nating sasabihin na bakit ganon. Ang Diyos, yung iba, predestined to eternal life, pero yung iba, pinabayaan lang niyang magkasala, mamuhay sa kasalanan nila, at mamatay. That's not unfair. Ganito po ang nangyari dyan. Sa mga taong predestined to life o maliligtas, binigyan po sila ng biyaya, ng grace ng Panginoon. Kumbaga, pinigil po niya yung kanyang justice para sa mga taong ito at binigyan siya ng biyaya. Kaya nga po, ang ating salvation is through grace ng ating Panginoon. Kung walang grace ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Anong mangyayari sa atin? Condemnation. So in the first place, never naging unfair ang Diyos na bakit may maliligtas, bakit yung iba hindi maliligtas. Kasi bakit? Yung mga hindi po naligtas, binigyan po sila ng justice. Kung gusto niyo po ng fair ang Diyos, lahat po dapat makatanggap ng hustisya. Walang biyaya. Kung gusto natin fair ang lahat, puro tayo justice ang matatanggap. Puro tayo condemnation. Walang maliligtas, walang predestined to life. Kaya nga po, ang doktrina na ito is the number one na dapat magpa-humble sa atin. Na ganito kaganda yung ating salvation. Na kung hindi tayo pinili ng Diyos sa election at hindi tayo na predestined to eternal life dahil sa kanyang biyaya, the other way around, doon tayo pupunta. Saan? Sa impyerno, na kung saan nandun yung justice ng Diyos. Never po nating pwedeng paghiwalayin yung God's grace at yung God's justice. Lagi po yung magkasama. Attributes ng Panginoon yan. Ngayon, kung tinatanong nyo pa rin kung bakit ganon, that's the decree of God. May mga taong nakatanggap ng pagmamahal at biyaya. May mga taong nakatanggap ng hustisya at kaparusahan sa kanilang kasalanan. At salamat sa Panginoon, kapag Christian ka, kapag nanampalataya ka kay Kristo, anong meron ka? Biyaya at pagmamahal ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating salvation na natanggap. Kasi kung hindi, nasa impyerno po tayo. At dito sa doctrine of predestination, pinag-uusapan din po dito kung meron bang mga tao na, kumbaga,
pinaredestin din ng Diyos o ninais din ng Diyos na ipadala sa impyerno. Wala po. Walang ganon. Yung mga taong hindi predestined to life, sila po ay hinayaan lang ng Diyos. God let them na mabuhay dun sa kanilang kasalanan at mapunta sa kanila yung nararapat na kaparusahan. Hindi po tayo naniniwala sa double predestination na mayroong mga tao na pupuntang langit at may mga taong pupuntang impyerno dahil sa decree ng Diyos. Hindi. Ang decree lamang ng Diyos is some men ay pinili niya and predestined to life. At yung iba, pinabayaan na niya to live in their sin and to die in their sin. Na kung saan, ang aanihin nila doon is yung habang buhay na pagdurusa. At kumbaga parusa ng Diyos. Sa doctrine po ng election at predestination, medyo malalim siya. Pero dito natin makikita na ang Diyos ang umuna. Siya ang nag-initiate ng ating salvation. Kaya wala tayong dapat maipagmayabang sa ating salvation. Kasi bakit? In our salvation, God initiated it by graciously choosing us first. Not us choosing God first. Kaya mali po yung idea na magdidesisyon tayo na tanggapin ng Diyos. Wala po sa Bible yon. Dahil bakit? Only those elect will accept God and will put their faith in Christ. Never po hindi po natin kaya yon sa ating sarili. At dito po natin yan pag-aaralan sa ikalawa, which is the effectual calling. Na itong effectual calling na ito, after ng election and predestination, ito po yung susunod na order sa ating salvation. Effectual calling. Dito na tayo tatawagin ngayon ng Panginoon na manampalataya. Dito yung time na narinig natin yung gospel at tumugon tayo dun sa tawag ng kaligtasan. Nakalagay dyan, Spirit draws the elect to Christ irresistibly. Narito na yung working of the Holy Spirit. Dito nagsisimula yung walk in the Spirit natin. Na kung saan, ang sabi po dyan, sa doctrine of effectual calling, kinuha po natin sa Westminster Confession of Faith, the effectual call is understood as God's sovereign drawing of a sinner to salvation. Ganito lang po yan, simple lang. Ito po yung pamamaraan ng Diyos na kung saan yung Kristiyano o yung kanyang elect during the election ay nilalapit na niya sa Kanya. Hinahatak na niya patungo sa Kanya. At kapag wala pong effectual calling, never po na ang isang tao ay makikinig sa Diyos. Never na ang isang tao ay maglalagay ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Kasi walang effectual calling. Dahil sa effectual calling, dito po nangyayari na yung isang taong makasalanan ay nagbabago. At sa pagbabago niya, dito niya naiisip na kailangan niya ng tagapagligtas na si Kristo. At sa pag-iisip na niya na yon, doon niya ngayon ilalagak ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Technically, during the effectual calling, dito po inilalapat yung irresistible saving grace ng Diyos sa isang tao. Ibig sabihin, matatanggihan ba ng tao ang tawag ng kaligtasan kapag effectual calling? Hindi po. Sa effectual calling, wala pong ligtas ang isang elect na tao na hindi niya tatanggapin yung kaligtasan. Kasi dito, kumikilos na ang banal na espiritu. Mamaya, papakita ko po kung paano kumikilos ang banal na espiritu during the effectual calling. Pero tignan po natin si Bible. Kilala niyo naman si Apostle Paul, Nagsimula siya on a bad note. Pag sinabi kong bad note, ibig sabihin po nun, hindi naging maganda ang turing niya sa Christians during his time. Alam niyo po ba na nagsimula siya bilang mamamatay tao ng mga Kristiyano?
Di ba, alam naman natin yung story niya. Siya ay pumapatay ng mga Kristiyano. Yun nga lang, effectually, tinawag siya ng Diyos. Naalala niyo po ba yon sa road to Damascus? Na-encounter niya si Jesus, may maliwanag na ilaw na tumama sa kanya. Nagsalita ang Diyos, nabulag siya during that time. Tapos pagkatapos po nun, parang, kumbaga, in a snap of a hand, of a finger, nagbago si Apostle Paul, o yung tinatawag nating Saul. Pinalitan ng kanyang pangalan to Apostle Paul. Doon natin nakita na si Apostle Paul ay na-convert into Christianity. Nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Pero, papunta siya sa Damascus para patayin yung mga Christian. Yun ang kanyang initial na plano. Pero anong nangyari? Nung ma-encounter niya ang Diyos, na-encounter niya yung effectual calling of God, tinawag siya ng Diyos, hindi siya nakatanggi because it is irresistible. Ang lahat po ng elect o pinili ng Panginoon, hindi po yan makakatanggi because of effectual calling. Kaya eventually, lahat ng elect maliligtas. Yun po ang ating paniniwala. At yung mga hindi elect, hindi sila maliligtas. Mapupunta sila ngayon sa impyerno. At ang nangyari po kay Apostle Paul ay isang example ng effectual calling. Tandaan niyo po, kahit gaano pa kasama ang isang tao, basta't tinawag yan ng Diyos at pinili niya yan, kahit gaano pa yan kasama, magbabago at magbabago po yan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, baka mabuti lang yung maliligtas o baka yung mas okay yung buhay, ang maliligtas. Hindi po. Dahil nakita natin kay Apostle Paul na effectually tinawag sa ng Diyos. Kahit na siya ay mamamatay, Kristiyano. Kina-persecute niya ang church noon, pero tinawag siya ng Diyos. Tignan po natin yung Matthew 22, verse 14. For many are called, marami ang tinawag, but few are chosen. Dito po natin masasagot yung tanong na lahat ba ay maliligtas? Hindi po. Hindi lahat maliligtas. Kaya nga po, may mga pagkakataon na kapag nag-share tayo ng gospel, hindi nakikinig. O kaya sasabihin nila, ay, sayang lang yan sa oras. 3 minutes, sayang lang yan sa oras ko. Kasi bakit? They are not chosen. Tinawag sila. Pero hindi sila pinili ng Diyos. Hindi sila elected, katulad nung pinag-usapan natin nung una. Sa statement po na ito ng ating Panginoong Hesukristo, dito natin ngayon makikita yung dalawang calling, 2 types of calling in the Bible. Meron po tayong general call at effectual call. Yung effectual call, para po yan sa mga elect. Para po yan sa mga Kristiyano. Yung general call is para po yan sa lahat. Elect or hindi man elect, ay mayroon pong tinatawag na general call. Pag-usapan po natin muna itong effectual call. Ganun pa rin po. Sa effectual calling po natin, ay sabi dyan, this effectual call is of God's free and special grace. Once again, ang ating pong pagkakatawag, ang ating magtawag sa atin ng Panginoon, ay saan? Sa biyaya pa rin niya. Grace alone. Not from anything at all foreseen in man. Hindi po dahil tinignan niya yung tao, tapos ay mukhang magiging mabuti siya during his 20s o during his 30s, kaya ililigtas ko siya. Hindi po ganon. By grace alone, ang ating pong pagkakatawag sa ating kaligtasan. Hindi sa nakita sa atin ng Diyos, nor from any power or agency in the creature. Kumbaga, walang magsasabi sa Diyos o walang magkukumbinsi sa Diyos na sa ating sarili na tayo ay iligtas niya. Kasi nga bakit? It is by grace alone. And during the election, tapos na. Kung ligtas ka ba o hindi, yung usapin na yon sa isip ng Diyos. By wholly passive therein, ito po yung pinakamagandang part. By wholly passive therein, wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, ang totoo po, bago tayo kumilala sa ating Panginoong Hesukristo, patay tayo sa kasalanan. Yan po yung tinatawag na
the doctrine of total depravity. Ang isang tao na patay, hindi gumagalaw, hindi makakagalaw, hindi makapagsasalita, at hindi na yan makakapagdesisyon. So parang ganyan po tayo bago tayo makakilala kay Kristo o bago natin ilagay ang ating pananampalataya kay Kristo. Pero, bakit ngayon tayo nag-response doon sa tawag ng Diyos sa kaligtasan? Because in the effectual call ng Panginoon o effectual calling, ito po yung nangyayari. Until being quickened and renewed by the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, binago ang ating pusong dating bato. Yung heart of stone ay naging heart of flesh. Na kung saan ngayon, dahil quickened, na-regenerate na yung patay mong pagkatao, diyan po nangyayari yung pagkabuhay spiritually. Kaya nga po ang tinatawag minsan tayong born again. Kasi patay tayo sa ating mga kasalanan. But because of the power of the Holy Spirit, naging born again tayo. Nabuhay tayo spiritually. Yan po ang nangyayari during the effectual call. Yung quickening and renewing ng Holy Spirit sa ating mga puso at isipan at lahat ng ating buong pagkatao. Na kung saan, diyan po tayo nakakasagot. Pagkatapos pong ma-quickened and ma-renewed ng Holy Spirit, tayo bilang tinawag at pinili kay Kristo, He is thereby enabled to answer this call. Saka lamang ngayon, makaka-response ang tao sa tawag ng kaligtasan. Kaya nga po, hindi pwedeng maligtas ang isang tao unless unang kumilos ang Diyos sa buhay ng taong yon. Kaya po pag nag-share tayo ng gospel, wag po tayong matatakot ma-reject. Dahil bakit? Hindi mo yun kasalanan. It's either hindi pa niya time or it's either hindi talaga siya elect. Hindi talaga siya ligtas. Kasi may mga elect naman na ilang share ka na, sakalang naglalagay ng pananampalataya kay Kristo. Pero hindi lahat ng pagkakataon, makikinig po yung mga yan. One time nga po, nagbabahay-bahay kami. Pag sabi namin, mag-share po kami ng gospel, 5 minutes lang. Ang bungad kaagad nung may-ari ng bahay, ay, sayang ang 5 minuto ko, sa iba na lang kayo mag-share. So doon nyo pong makikita na okay lang ma-reject. Hindi po yan dahil sa inyo. Tandaan nyo po, hindi lahat maliligtas. Even though na-share nyo yung kamag-anak nyo o yung ibang tao, unless mangyari itong sinasabi ko na effectual call o yung quickened and renewed by the Holy Spirit, saka lang po yan makikinig sa gospel at kikilala sa Diyos. Ito pong kapangyarihan na nangyayari during our pagiging born again natin is parang yung nangyari po kay Kristo na mula sa pagkamatay, siya po ay muling nabuhay. Patay po tayo spiritually. Hindi natin kayang makipag-usap sa Diyos. Wala tayong relasyon sa Diyos. Pero nung nagkaroon po ng effectual calling ang Diyos sa atin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nilapat sa atin yung biyaya ng Diyos, nagkaroon na po tayo ng kakayanan na makalapit sa Diyos. Kaya nga po, after nating ma-born again, o mangyari itong effectual calling, nakakapag-pray na nakakapagbasa na ng Biblia. At kahit pa paano, ay unti-unti nagbabago yung ating ugali. Yun na yung walking in the Spirit, yung process. At without itong pangyayaring ito, never po tayo makakapag-walk in the Spirit. Kaya mahalagang maintindihan po ito. Ano po yung general call? Dito naman po, yung general calling. Ang general calling is for all humanity. Para sa lahat, hindi lang para sa mga elect o sa pinili ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ay pwedeng makarinig ng gospel, pero hindi lahat maliligtas. May mga taong general call lang yung narinig nila. Narinig nila, pero, ay, sige, okay lang yan.
It portrays what? God's revelation and calling to everyone in the world. Yung John 3:16, di ba gamit na gamit po natin yan kapag nag-share tayo ng gospel? For God so loved the world. Yung pong world dyan, it talks about all men. Pero hindi po ibig sabihin na mahal niya ang buong mundo in a sense na ang lahat ay maliligtas. In a sense na yes, He created the world and He loved it. Pero wala po yang tinatawag na effectual calling ang lahat. Hindi po sila malalapatan ng irresistible saving grace. Only yung mga elect ang magkakaroon ng effectual call. Tandaan nyo, ang effectual calling is only exclusive for the elect. Yan yung talagang nakakapagpalapit sa kanila sa Diyos. Ang general calling, pangkalahatan. At wala po yung epekto sa kahit sino man na hindi naman elect o hindi pinili ng Diyos. Kaya pwedeng nakarinig sila ng gospel na sharean natin pero hindi naman sila nagre-response. Kasi nga, general call lang meron sila at hindi sila elect. Sila yung tinatawag na left in their sins. Sila yung others. Yung iba predestined, yung iba others na mapupunta sa impyerno. The gospel is available to everyone. Di ba yun po ang totoo? Lahat nakakarinig ng gospel, lalong-lalo na sa Pilipinas. Pero meron lang ibang parte sa mundo na hindi sila nakakarinig. Pero thankfully and by the grace of God, ay may mga missionary na po tayo na pinapadala sa iba't ibang sulok ng mundo na kung saan ay mag-share sila ng gospel doon. Available po ang gospel sa lahat. Pero hindi lahat ay kumikilala sa Diyos. Bakit? Meron po tayong sinful nature. At unless yung atin pong sinful nature ay baguhin ng Diyos, ma-quickened and ma-renewed by the Holy Spirit, never po tayong maglalagay ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga po, kung pag-uusapan natin yung effectual calling, kailangan siya sa salvation. Pag-usapan po natin yung the necessity for effectual calling to salvation. Magsimula tayo sa verse na ito. Muli ito po ay salita ng ating Panginoong Hesukristo. John 6:44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. Ito po yung emphasis ng ating Panginoong Hesukristo sa pangangailangan natin ng effectual calling. Kung wala pong effectual calling, walang quickening and renewing of the Holy Spirit, wala pong mangyayari. Mananatiling ang ating puso at ang ating pagkatao ay patay sa ating mga kasalanan. At kahit kailan, hindi po tayo makakaabot sa Diyos. At hindi tayo makakapag-respond sa gospel call o doon sa call to salvation. At hindi rin tayo maglalagak ng ating pananampalataya kay Kristo. So yan po ang nangyari. Bakit ka ngayon nandito? Kasi sometime in your life, nagkaroon ng effectual calling ang Diyos sa iyo. By the power of the Holy Spirit, binago niya yung pag-iisip mo, yung puso mo, at yung pagkatao mo. Kaya ngayon, nakakalapit ka na sa Diyos. And that salvation is also purchased by Christ, na kung saan yung pinaglalapatan natin ng pananampalataya. Yung idea po na si Kristo ay papapasukin sa puso, wala po yan sa salvation. Ang dapat po nating isipin is yung putting our faith kay Kristo, kay Christ. Hindi po natin pinapapasok si Kristo sa ating puso. Kasi kung ganoon, parang tayo ang Diyos. O sige nga, Lord God, pasok ka sa puso ko. No. Irresistibly, according sa effectual calling, kahit gaano katigas ang puso mo, basta na renewed ka ng Holy Spirit, papasukin at papasukin niya ng Diyos. So tayo, pagkatapos po noon, anong nagiging response? We put our faith in Christ. Sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo.
At dyan na tayo nagsisimulang maging Kristiyano. At kapag Kristiyano na tayo, dyan na rin po magsisimula yung paglakad natin. Paglakad natin sa Espiritu. Di ba, ang ganda ng journey natin? At kung mas naiintindihan natin, mas nakakapagbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos at papupuri sa Kanya. Final point na aking pong gustong sabihin sa lesson na ito. Walking in the light of grace, we live from a position of being called. Mga kapatid, tayo ay inelect ng ating Diyos. Pinili niya tayo before the foundations of the world. We are being predestined to life. And also, we are effectually called to Christ. At ngayon, ito po yung dapat nating gawin. We should walk in the light of God's grace as we fulfill our calling. Mga kapatid, Christians, we are called according to God's purpose. Pero ano ba yung God's purpose na yan? Ano ba yung calling sa bawat Kristiyano sa paglakad natin sa Spirit? Romans 8:28 to 29. Diyan po natin makikita yung God's purpose o yung calling natin bilang mga Kristiyano. And we know that for those who love God, and all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Yun ang malinaw. We are called to do the purpose of God in our life. Ang tanong, ano kaya yon? For those whom He foreknew, He also predestined. Yan na yun. Predestined tayo to be conformed to the image of His Son. So, ibig sabihin, makikita po natin sa Romans 8:29, 28 and 29, na ano ang ating predestined God's purpose. Ano yung calling natin? To be conformed to the image of His Son, ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat nilalakad ng isang Kristiyano. Diyan tayo naglalakad. At sa paglakad po natin na yan, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, at ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, we walk from grace ng ating Panginoon. At ngayon, alam po natin na si Adam, during the fall of man, si Adam at si Eve ay nagkasala. At marami pong nawala na divine image. We are created in the image of God. Imago Dei ang tawag. Pero, nung nagkasala po sa Eva at si Adan, nabawasan o nawala po yung ilan sa image of God sa atin, na nasa atin. Ngayon, marerestore lang po yan kay Kristo. At paano po yan nare-restore? Kapag tayo po ay lumalakad nakawangis ng ating Panginoong Hesukristo. So ano yung purpose natin? Christ-likeness. Christ-likeness is the eternal predestinating purpose of God. Pero ang tanong, kaya ba? Kaya ba ng isang tao na mabuhay kawangis ni Kristo? Sa ating sarili, hindi po natin kaya, mga kapatid. Pero, dahil po sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, at sa banal na Espiritu na nananahan sa atin, tandaan niyo po nung naging Kristiyano ka, tahanan ka na ng banal na Espiritu. You are the temple of the Holy Spirit. And through the power of the Holy Spirit and the grace of God, kaya po natin na maging Christ-like. Ang God's purpose is to make us like Christ. Maging kawangis tayo ni Kristo. Pero ito po ang pamamaraan ng Diyos. Parang tayo ay maging kawangis ni Kristo. Pinuno po niya tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ang ating series ay Walking in the Spirit. Nagsimula tayo sa salvation natin. Nung naligtas tayo, inilagay natin ng ating pananampalataya kay Kristo, pinuno po tayo ng banal na Espiritu during that time. At ito pong tinatawag nating indwelling of the Holy Spirit, ito po ay Trinitarian work. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit working
para sa ating salvation. Ano pong nangyari? God the Father planned our salvation. Siya yung nagplano ng ating salvation. Jesus Christ purchased our salvation. Pinadala siya ng Ama para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yun yung tinatawag na purchase. Binili ang ating kaligtasan ni Kristo. And the Holy Spirit preserved or sealed our salvation. Kaya po, walang Kristiyano na naligtas tapos bigla na lang hindi maliligtas na. O parang, kumbaga, ligtas siya ngayon pero bukas, hindi na. Hindi po. Bakit? Ang banal na Espiritu ay nasa sa Kanya. At dahil nasa sa Kanya ang banal na Espiritu, meron pong preservation. Selyado siya ng banal na Espiritu. Kaya po, kung tatanungin ninyo, paano yung mga nag-backslide? Ang sagot po dyan ay malinaw na ano. In the first place, hindi talaga sila elect. Hindi talaga sila called. Hindi talaga sila predestined. In the first place. Maaaring nagpunta lang sila sa church dahil masarap ang kumbaga, may aircon, komportable, pero yung pagkatawag kay Kristo, wala talaga. So yan po yung dapat nating maintindihan dito sa ating pinag-uusapan. Conclusion, mga kapatid, we are chosen and called. Yan po yung tinatawag nating initiating grace of God. God loved us first. Hindi po tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Our walk in the Spirit begins with God's sovereign choice and effectual call. Wala pong Kristiyano ang makapaglalakad sa banal na Espiritu o sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung hindi po siya in-enable ng Diyos at hindi siya nilapatan ng irresistible grace ng Panginoon. At kung wala sa Kanya ang banal na Espiritu, hindi po siya makakalakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kumbaga yung idea ng walking in the Spirit, hindi po yan magagawa ng isang taong hindi naman talaga totoong Kristiyano. Yan lang po. So we have 9 minutes na lang. May question po ba tayo? Para sa ating naging lesson. Question and answer po tayo. Na gusto nyo maklarify, baka hindi ko po masyado naipaliwanag. Kasi medyo nagmabilis ako dun sa bandang gitnang part. Baka po meron kayong tanong. Hindi ibig sabihin po kasi na nag-backslide ay tumalikod na sa Diyos. May mga pagkakataon na nanlalamig tayo sa pananampalataya, pero yung mga sinasabi ko pong backslider, yung totally nawala na. Kumbaga bumalik na sa dating buhay. Kunyari ako, ngayon nandito ako, pero bigla akong nawala. Tapos nabalitaan nyo na lang, magtitinda na pala ako ng drugs, yung mga ganong nangyayari, bumalik na sa dating buhay. Yung backslide po kasi, minsan, it's a double meaning na term. It's either nag-backslide ng lamig sa Panginoon. May mga ganun po talagang season na tayo ay nanlalamig sa Panginoon. Parang minsan, tinatamad tayo or ayaw natin mag-pray. Pero, nakakabalik pa rin tayo. Pero yung isang backslide naman po, yung totally, 100% na backslide. Yan po yung hindi ko masasabing Kristiyano, yan po yung mga church members na umattend, then after some time nawala, tapos hindi na talaga nakabalik sa Panginoon. Totally, hindi na bumalik sa Panginoon. So sila po yung matuturing natin na hindi talaga elect, hindi talaga ligtas. Pero yung mga bumabalik sa biyaya ng Panginoon, ligtas po pa rin po sila, I think. Unless, pero mahirap po kasing i-determine ang laman ang motive ng puso. So, hindi pa rin natin masasabi. Pero ito po ang palatandaan ng isang Kristiyano ay elect. Nagpapatuloy. Hindi nawawala sa Panginoon. Nanghihina yan. Minsan tatama rin yan. Pero nagpapatuloy
sa pananampalataya kay Kristo. Pwede po yan. Mga other issue naman po yan. Pero doon po sa predestination and election, kahit anong mangyari, may mga panahon man, kasi ako dati ganyan eh. Isang taon akong hindi nag-church. After mamatay ng nanay ko, parang nagtampo ako sa Diyos, yung idea na ganon. So naging backslider din ako. Isang taon akong hindi nag-church. Sabi ko, bakit pinatay ng Diyos ang nanay ko? Kasi parang ganon yung idea ko. So dahil doon, naging backslider ako. So maituturing ba na hindi ako ligtas? Hindi po. Sa biyaya ng Panginoon, binalik ako ng Diyos. And we praise God na confirm na part ako ng God's family o ng elect. So hindi po ibig sabihin nagba-backslide ay hindi naligtas. May mga time lang talaga na mabigat ang ating buhay at hindi pinipili natin hindi makinig sa Diyos. Pero ang tatandaan niyo po, palaging nagpapatuloy ang mga taong elect. Hindi po sila nawawala sa Panginoon. Pero medyo matagal yung kanya, no? 10 years. Pero it doesn't matter as long as bumalik ka sa Panginoon. Yung sa akin, 1 year eh. Parang nagtampo ako sa Panginoon kasi nga namatay ang nanay ko. Bago ako mag-graduation ng college, namatay po ang aking nanay. Meron siyang ovarian cancer. So pinagpipray ko pa yan na talagang gumaling. Siyempre, ang kalooban ng Panginoon po natin ay tanggalin na totally yung sakit niya, kunin na niya, hindi po nangyari na gumaling ang tanay ko physically sa mundong ito. So yun po. Parang ilang taon na rin, 2013, nung mamatay ang aking mother. Tapos yun po, doon ako nag-backslide. Pero sa biyaya ng Panginoon, tandaan niyo po lahat ng meron tayo sa pananampalataya natin, by God's grace lang po yan. Bakit tayo nakabalik? Bakit may mga time na nangihina tayo? Actually, lahat po yan magkukulminate sa isang salita. Kumbaga, sa isang idea for God's glory. Every fall, every sin, and every turn ng ating buhay, para po yan sa kapurihan ng Diyos. Minsan nakakahiya, pero yun po yung mga bagay na ginagamit ng Diyos para sa Kanyang glory. At mapag-aaralan natin yan during sa mga iba pang pagdadaanan nating lesson. May question pa po ba tayo? Wala na. Mukhang magaling talaga akong teacher. Joke lang po. Kasi pag walang nagtatanong, parang sabi ko, galing-galing ka naman na teacher. Galing-galing ka naman na teacher. Pero hindi po. Okay na po ba talaga? Malinaw na? Mag-closing prayer po tayo. Then, mga 15 minutes, 10-15 ay mag-start ang ating worship service po. Tama? Di ko na, no? So itong mga ito ay padala ko na lang sa iyo, Deacon, tapos ikaw na magpadala sa church ng reflection questions. Yan po ay mga tanong na pang sarili. Kayo na po ang bahala na sagutin during your quiet time or study time or Bible time. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat na aming nakita na mula sa aming election hanggang sa aming calling or call to salvation, lahat ng ito ay dahil sa iyong biyaya. At dito nagsimula, Panginoon, yung paglakad namin sa Spirito o sa pamamagitan ng Spirito. Nawa sa aming mas pagkakaintindi pa dito po sa order of salvation, ay mas makapamuhay kami at mas makapaglakad kami ng naaayon sa banal na Espiritu. Na naaayon sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa lesson po na ito. Meron pa po kaming 3 remaining lessons for the month of August. Tulungan niyo po kami, samahan, at nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin ng mga lessons na ito. Kayo po ang bahala sa mga darating pa na gawain po namin sa aming worship service hanggang mamaya po sa hapon na may online lecture po kami kay Pastor Roji. Samahan niyo po kami at gabayan at ingatan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.